Hi mga ka-Ate Jane! Dahil sa inyong requests, may bago kaming format. Mas maikse, mas swak sa inyo, at this time, kasama ninyo ako sa journey. Sana mag-enjoy kayo sa handog ng team para sa inyo. Sa hallway, tinanong si Pearly kung kilala niya ba ang transferee. Ngumiti siya. Pilit. Ah, anak lang ng katulong namin. Kaya same kami ng bahay. Sabi niya. Sabay iwas ng tingin kay Joy, na tahimik lamang sa gilid. Si Joy ay may special needs, at ang totoo ay nakababatang kapatid niya ito. Ilang araw ang lumipas matapos ang lahat, umuwi siyang pagod. Pero biglang nagulo ang gabi. Nilalagnat si Joy, nanginginig sa kama, at nang hawakan niya ang braso nito, napansin niya ang mga pasa. Anong nangyari? Nanginginig niyang tanong. Mahina ang sagot ni Joy at sumagot. Napaupo si Pearly. Luha ang napatingin sa kapatid na minsan niyang ikinahiya. At doon ay mas masakit pa ang kanyang natuklasan. Sa loob ng malaking auditorium ng paaralan, tila umiikot ang mundo kay Pearly. Nakasuot siya ng eleganteng uniform ng Glee Club. Planchadong blouse, maayos na buhok, at kumpiyansang ngiti. Habang tumutugtog siya ng piano sa gitna ng stage, tahimik na nakatingin ang lahat. Ang bawat pindot ng kanyang daliri sa mga tekla ay parang may sariling kwento. Malinis, eksakto, at puno ng emosyon. Grabe, si Pearly na naman yan. Bulong ng isang estudyante sa likuran. Parang artista, no? Walang mintis. At nang matapos ang kanta, sumabog ang palakpakan. Ngumiti si Pearly. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sanay na siya. Sanay na siyang tinitingala. Sanay na siyang pinupuri. Sa paaralang ito, siya ang bida. Pagbaba niya ng stage, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan. Girl! Ang galing mo naman! Sigaw ni Lian habang yakap siya. Walang kupas, Pearly. Ikaw na talaga ang magiging lead sa inter-school competition. Dagdag pa ni Marco, isa sa mga core members ng Glee Club. Ngumiti si Pearly at nagpasalamat. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na boses na nagsasabing, kailangan kong maging perpekto. Wala akong karapatang magkamali. Hindi niya pwedeng sirain ang imahe niya. Hindi siya pwedeng bumaba sa pedestal na iyon. Kinabukasan, abala ang buong campus. May bagong transferee raw na paparating. May bagong student daw sa grade 10, sabi ng isang kaklase. Galing probinsya yata. Tahimik lang daw. Hindi ito gaanong pinansin ni Pearly. Sa dami ng ginagawa niya, rehearsals, ACADS, at pagiging mukha ng club, wala na siyang oras para sa mga bagong estudyante. Pero hindi niya alam, babaguhin ng bagong iyon ang mundo niya. Bandang tanghali habang naglalakad si Pearly kasama ang kanyang barkada sa hallway, napansin nila ang isang batang babae na nakatayo malapit sa bulletin board. Tahimik ito. Nakayuko at hawak ang isang maliit na notebook at tila hindi mapakali sa ingay sa paligid. Uy, sino yon? Tanong ni Lian. Sumulyap siya kay Pearly at sa isang iglap, nanlamig ang kanyang katawan. Si Joy, ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit sinabi niya na sa mga magulang niya na ayaw niya na mag-enroll doon ang kapatid niya sa school nila, ginawa pa rin nila. Si Joy ay kakaiba sa paningin ng iba. Hindi siya tulad ng karamihan, hindi siya palangiti, hindi siya palabate. May sarili siyang mundo. Madalas hindi siya tumitingin sa mata ng kausap. Minsan inuulit-ulit niya ang ilang galaw. Minsan naman, tila wala siyang naririnig kahit kausapin mo siya. May autism sa Joy. At iyon ang bagay na pilit na tinatago ni Pearly sa lahat. Pearly, bulong ni Marco.
Parang kilala mo yung transferee. Napansin pala nilang biglang paninigas si Pearlie. Napilitan siyang ngumiti. Hindi. Mabilis siyang sagot. Hindi ko siya ganong kilala. Pero hindi pa tapos ang tanong. Talaga? Kasi parang magkamukha kayo. At same kayo ng address doon sa data niya? Dagdag ni Lian. Mapanuring nakatingin. Sandaling tumahimik si Pearlie. Sa loob niya ay may nag-aaway. Ang katotohanan at ang imahe niya. At pinili niya ang imahe. Anak siya ng helper namin? Sabi niya at pilit na kalmado ang boses. Kaya ganon. Pareho kami ng bahay na inuuwian. Napanganga mga kaibigan niya. Kaya pala. Tumango si Pearlie, ngunit ang dibdib niya ay mabigat. Hindi siya lumingon kay Joy, hindi siya lumapit, at lalong hindi niya kinilala ang kapatid niya. Sa kabilang banda ay napansin naman ni Joy si Pearlie. Unti-unti siyang lumingon at sa sandaling yon, nagliwanag ang kanyang mukha. Ate, mahina niyang sambit, pero hindi siya narinig. O marahil, pinili lang siyang hindi marinig. Lumipas ang ilang araw, habang abala si Pearlie sa rehearsals, may isang announcement ng Glee Club. Audition sa next week para sa new members, sabi ng club president. Open sa lahat ng gustong sumali. Masaya ang lahat, panibagong batch ng talents. Ngunit sa isang sulok ng music room, tahimik na nakikinig si Joy. Hawak niyang papel ng audition at sa kanyang mga mata may kakaibang liwanag. Kinagabihan sa bahay, tahimik ang hapagkainan. Nakaupo si Pearlie, abala sa pag-scroll sa kanyang phone. Samantalang si Joy, tahimik na kumakain. Maingat, dahan-dahan. Bigla, nagsalita si Joy. Ate, hindi naman agad sumagot si Pearlie. Ate, sasali po ako sa Glee Club. Napatigal si Pearlie. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang phone at tumingin kay Joy. Hindi bilang kapatid, kundi bilang problema. Ano? Malamig niyang tanong. Gusto ko pong kumanta at umarte at tumugtog, sabi ni Joy, tila kinakabahan pero determinado. Tumayo si Pearlie at sa unang pagkakataon, tumama ang tingin niya ng diretso kay Joy. Hindi to para sa'yo, matigas niyang sabi. Natahimik si Joy. Mapapahiya lang kami, dagdag pa ni Pearlie. Parang may nabasag. Hindi nagsalita si Joy, hindi siya umiyak, pero ang mga kamay niya, bahagyang nanginginig. Hindi na hinintay ni Pearlie ang sagot. Tumalikod siya at umakyat sa kwarto niya, at sa likod niya, naiwan si Joy na nakaupo, tahimik, at tila unti-unting nawawala sa sarili niyang mundo. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Pearlie, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Ginawa ko lang yon para sa sarili ko, para sa reputasyon ko, para sa club. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may tinanggihan siya. Hindi lamang isang kapatid, kundi isang pusong gustong mapalapit sa kanya. At sa kabilang kwarto, si Joy ay gising pa. Tahimik, nakatingin sa kisame. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili. Gusto ko lang tumulong. Gusto ko proud ate ko sa akin. Gusto ko lang maging kasama si ate. Hindi niya alam, ito pala ang simula ng sakit, ng hiya, at ng pagmamahal na susubok sa kanilang dalawa. Maaga pa lang bukas na ang music room. Amoy pa ang pinaghalong kahoy ng lumang piano. Malamig na hangin mula sa aircon at konting alikabok na hindi naaalis kahit araw-araw linisin. Sa gitna ng silid, nakaupo si Pearlie sa harap ng piano. Tuwid ang likod, seryoso ang mukha. Again, mali ang timing niyo sa chorus, utos niya. Hindi man lang tumitingin sa mga kasama. Nagkatinginan ng ibang members. Pearlie naman, panglima na natin to, reklamo ni Marco habang pinupunasan ng pawis sa noo. Then get it right, sagot niya na diretso pa rin ang tingin sa keys ng piano. Pinindot niya ulit ang unang nota, malinis,
Eksakto, walang puwang ang pagkakamali. Sa gilid ng pinto ay may isang tahimik na anino. Si Joy, nakatayo roon at bahagyang nakasandal sa pader. Hawak niya ang kanyang maliit na notebook. Nakatingin lang siya. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Pinapanood niya ang bawat galaw, ang bawat kumpas ng kamay ni Pearlie, ang bawat himig ng kanta. Parang iniipon niya ang lahat sa isip niya. "Stop!" biglang sabi ni Pearlie. Napahinto ang lahat. "Altos, late kayo ng kalahating beat." "Sopranos, kulang sa emotion, hindi lang to basta kanta, dapat ramdam." Tahimik ang grupo. May tensyon sa hangin, parang kahit ang lamig ng aircon, hindi sapat para palamigin ang init ng pressure. Sa labas, dahan-dahang gumalaw si Joy. Sinubukan niyang gayahin ang kumpas si Pearlie. Tahimik niyang inawit ang chorus. Mahina, halos bulong lang. Pero tama ang tono. Tama ang timing. "Uy, andito na naman yung kakaiba." Bulong ng isang member na si Carla habang napapatingin sa pinto. Napalingon ng ilan. Nakita nila si Joy. Tahimik, hindi gumagalaw. Nakatingin lang. "Creepy naman niya," sabi ng isa. "Parang robot." Nagkibit balikat si Marco. "Hayaan niyo na, transferi lang yan." Pero hindi tumigil si Carla. Lumapit siya sa pinto at sinilip si Joy. "Hey," sabi niya na may halong panunokso. "Anong ginagawa mo dito? Audition mo na ba?" Hindi sumagot si Joy. Tumingin lang siya sandali, tapos ay ibinalik ang tingin niya sa loob. "Uy, ginagaya niya oh," tawa ng isa pa. Bigla na lang ginaya ng galaw ni Joy. Ang pag-ikot ng kamay, ang pagyuko ng ulo. "Ganito ba?" sabi ni Carla habang pinipilit gayahin ang kilos niya. Nagtawanan sila. Malakas, mapanlait. At sa gitna ng music room narinig iyon ni Pearlie. Alam niya kung sino ang tinutukoy. Alam niya kung sinong nasa pinto. Pero hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. At lalong hindi niya pinigilan ang mga kasama niya. Sa halip tinugtog niya ulit ang piano. Mas malakas at parang tinatakpan ng mga tawanan. Sa labas hindi gumalaw si Joy. Naririnig niya ang lahat. Ang bawat tawa, ang bawat salita, pero hindi siya umalis. Nanatili siya roon, parang sanay na. Lumipas ang rehearsal, isa-isang lumabas ang mga members. Habang nag-uusap sila, napadaan ulit kay Joy. "Bye, pianist!" Biro ni Carla sabay tawa. "Next time, ikaw na mag-lead ha!" Dagdag ng isa pa. Hindi sila tumigil sa kakatawa. Sa loob ay naiwan si Pearlie. Tahimik, nakatitig sa piano. Sandali siyang napapikit. Pero mabilis din niyang itinaboy ang kung anong nararamdaman. Kinagabihan habang papalubog ang araw at kulay kahelang langit, nagpaiwan si Marco sa music room. May kinuha siyang gamit at doon niya napansin may tao sa loob. Si Joy nakaupo sa harap ng piano, tahimik. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga tekla. Una, paunti-unti, parang nag-eksperimento. Napahinto si Marco sa pinto. Hindi siya gumawa ng ingay. Pinanood lang niya. Biglang tumugtog si Joy, hindi na paunti-unti, kundi buong kanta. Yung kanta na kanina lang nila pre-practice. Eksakto ang timing, malinis ang bawat nota, at may kakaibang damdamin. Hindi perpekto, pero totoo. Nanlaki ang mata ni Marco. Wait, paano niya? Hindi pa niya natatapos ang tanong sa isip niya. Hindi niya maipaliwanag, wala namang music sheet, wala namang nagturo. Natapos si Joy, tumigil siya, at tahimik na tumingin sa piano. Parang may kinakausap. "Ang galing mo." Napalingon si Joy. Nakita niya si Marco sa pinto. Napatayo siya agad, parang nagulat. "Paano mo nagawa yun?" Tanong ni Marco na hindi makapaniwala. Hindi sumagot sa Joy. Hinawakan lang niya ang notebook niya. "Kabisado mo yung kanta? Kahit isang beses mo lang narinig?"
Tahimik pa rin si Joy, pero tumango siya. Napailing si Marco, napangiti. Grabe, natural ka. Kinabukasan, excited si Marco pagpasok pa lang sa rehearsal. Agad niyang hinanap si Pearly. Pearly, alam mo ba? Marco, focus tayo. Simulan na natin. Putol agad ni Pearly. Hindi, listen. About dun sa transferee? Wala akong pakialam sa kanya. Malamig niyang sagot. Natigilan si Marco. Pero, Marco, mas matigas ang boses nito. Rehearsal. Now. Tumahimik si Marco. Hindi na siya nagsalita. Pero sa isip niya, alam niyang may mali. Sa gilid ng pinto ay nandun ulit si Joy. Tahimik, nanunood. At sa bawat nota na tinutugtog ni Pearly, mas lalo niyang nararamdaman ang distansya. Hindi lamang sa stage, kundi sa puso. Kinagabihan sa bahay, tahimik ulit ang paligid. Mahina ang ilaw sa sala. Naririnig ang mahinang tunog ng electric fan. Lumapit si Joy kay Pearly. Dahan-dahan, parang natatakot. Ate, hindi naman agad sumagot si Pearly. Gusto ko lang tumulong. Tumigil si Pearly. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi kita kailangan. Diretso niyang sabi. Parang kutsilyo ang bawat salita. Pero kaya ko po. Huwag ka naglalapit sa Glee Club. Tahimik. Mabigat. Nakatayo lamang si Joy. Hindi siya umiiyak. Pero ang mga mata niya ay unti-unting nawawala ng liwanag. Mapapahiya lang ako dahil sa'yo. At doon, may tuluyang nabasag. Hindi maririnig. Hindi makikita. Pero ramdam. Dahan-dahang tumalikod si Joy at naglakad palayo. Tahimik, mag-isa. Habang si Pearly nakatayo pa rin. Matigas, pero sa loob, may kung anong unti-unting gumuguho. Hindi pa niya alam na ang taong tinaboy niya ang siyang magliligtas sa kanya balang araw. Maulan ang hapon ng araw na yon. Mabigat ang ulap sa langit at ang tunog ng ulan sa bubong ay parang walang tigil na paalala. May paparating na hindi maiiwasan. Sa sala ng bahay nila ay nakatayo si Pearly. Sa harap niya nakaupo ang kanilang nanay. Tahimik pero ramdam ang bigat ng hangin. Pearly, seryosong tawag ng nanay nila. Hindi agad sumagot si Pearly. Nakatitig lang siya sa sahig. Makintab pero parang wala siyang nakikita. May nakausap akong teacher mo. Bahagyang kumunot ang noon ni Pearly. Ano hong sabi? Huminga ng malalim ang kanilang nanay. Sinabi niya, may transferee raw na pinagtatawanan sa Glee Club? Hindi naman gumalaw si Pearly, pero sa loob niya, alam niya kung saan papunta ito. At mas masakit, dagdag pa ng nanay nila. Bahagyang nanginginig ang boses. Hindi raw siya pinagtanggol ng sarili niyang kapatid. Dahan-dahang tumingala si Pearly. Nagtagpo ang mga mata nila. Pearly, totoo ba yan? Tahimik. Ilang segundo, pero sapat para marinig ang patak ng ulan sa labas at ang unti-unting pagbagsak ng respeto sa loob ng bahay. Hindi ko siya kilala sa school. Mahinang sagot ni Pearly. Parang depensa. Parang pader. Tumayo ang nanay nila. Hindi mo siya kilala. O ayaw mo siyang kilalanin? Tumahimik si Pearly. Wala siyang maisagot. Kapatid mo siya. Biglang tumaas naman ang boses ng nanay nila. Napalingon si Joy mula sa gilid ng sala. Tahimik siyang nakaupo kanina pa. Hawak ang kanyang notebook, pero ngayon ay nakatingin na. Hinding-hindi mo dapat kinakahiya ang sarili mong kapatid. Parang kumulog sa loob ng bahay. Alam mo ba kung gaano siyang kasaya nung nalaman niyang nasa iisang school kayo? Dagdag pa ng nanay nila. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Pearly. Gusto lang niyang mapalapit sa'yo. Gusto lang niyang maging proud ka sa kanya. Napapikit si Pearly. Parang may sumisikip sa lalamunan niya. Pero hindi siya umiyak. Hindi pa. Mula ngayon, mariing sabi ng nanay nila.
Isasama mo siya sa Glee Club practices. Napatilat si Pearlie. Ano? Hindi ako nakikiusap, Pearlie. Utos ko ito. Tahimik, walang takas. Pero, wala nang pero-pero. Sa sulok si Joy ay tahimik pa rin. Pero sa kanyang mga mata, may maliit na pag-asa. Kinabukasan malamig ang hangin sa music room. Mas tahimik kesa dati, mas mabigat. Pumasok si Pearlie kasunod sa Joy. Agad napansin ang lahat. Uy, kasama niya na? Bulong ni Carla. Akala ko hindi niya kilala. Sagot ng isa. Hindi naman tumingin si Pearlie sa kanila. Diretso lang siya sa piano. Practice, sabi niya na maikli. Tahimik na umupo si Joy sa gilid. Hindi siya sumingit. Hindi siya nagsalita. Parang hangin lang. Nandyan pero hindi pinapansin. Habang tumutugtog si Pearlie, ramdam niya ang presensya ni Joy. Nakakairita, nakaka-distract. Pero wala siyang choice. Again, utos niya. Sa pangatlong ulit ng kanta ay biglang napahinto ang grupo. Wait! Mahina pero malinaw na boses. Lahat ay napalingon kay Joy. Nagulat ang lahat, pati si Pearlie. Mali po ang pitch sa second line, sabi ni Joy dahan-dahan. Tahimik, parang tumigil ang oras. Nagkatinginan ng members. Huh? Tanong ni Marco. Dito po, sabi ni Joy sabay dahan-dahang pag-awit ng tamang tono. Malinis, eksakto. Napakunot ang noo ni Pearlie. Continue, sabi niya na parang walang nangyari. Pero sa loob niya, narinig niya at alam niya ang tama. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging ganon. Tahimik na nakaupo si Joy. Pero paminsan-minsan, mas maganda po kung sabay sila dito. Kulang po ang harmony. Pwede pong ganito. Hindi siya pinapansin ni Pearlie. Hindi siya tinitingnan. Pero ginagamit niya ang mga sinasabi nito. Tahimik, walang pasasalamat. Walang pagkilala. Isang araw habang nagpa-practice sila ng harmony, hirap ang grupo. Hindi magtagpo ang boses. Paulit-ulit, nakakapagod. Stop! Sabi ni Pearlie na halatang naiinis. Tahimik na tumayo si Joy. Lumapit siya ng konti. Hindi masyadong malapit. Pwede po bang? Hindi pa siya natapos magsalita. Hindi na kailangan. Putol agad ni Pearlie. Tahimik ulit. Pero hindi pa rin umalis si Joy. Dahan-dahan siyang umawit. Isang linya, tamang harmony, at biglang nag-click ang lahat. Wait, ulitin natin yun, sabi ni Marco. Sinunod naman nila. At gumanda ang tunog. Mas buo, mas maayos. Napatingin ang iba kay Joy. May halong gulat at paghanga. Pero si Pearlie hindi pa rin nagsalita. Lumipas ang mga araw, mas gumaganda ang performance nila. Mas pulido, mas buo. At kahit hindi niya aminin, alam ni Pearlie kung bakit. Isang hapon, biglang pumasok ang club president. May hawak na papel at halatang excited. Guys! Napatingin ang lahat. Napili tayo! Ano? Sabay-sabay na tanong. Inter-school competition. Biglang sumigla ang room. May sigawan, may tawanan. Pearlie? Sabi ng president. Ikaw ang lead singer at pianist. Tumahimik si Pearlie sandali, pero ngumiti siya. Ito na yon. Ito ng pagkakataon. Sa likod ay tahimik lang si Joy, nakatingin lang. Habang nag-uusap ang lahat, naririnig ang halakhakan, ang excitement at ang tunog ng ulan sa labas na unti-unti nang humihina. Pero sa loob ng puso ni Pearlie, may bagong kaba. Hindi dahil sa competition, kundi dahil sa isang katotohanan na pilit niyang iniiwasan, na ang taong tinataboy niya ay unti-unting nagiging bahagi ng tagumpay niya. At sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang baliwalain iyon. Sa sulok si Joy nakangiti. Tahimik, simple. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya kailangan ng spotlight. Basta kasama niya ang ate niya, para sa kanya, sapat na iyon.
Pero hindi pa niya alam na darating ang araw na siya mismo ang magiging liwanag sa entablado at doon magbabago ang lahat. Isang araw bago ang competition, mabigat ang hangin sa campus. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa kaba. Halos lahat ng miyembro ng Glee Club ay nagmamadaling tapusin ang huling rehearsals. Sa music room ramdam ang pressure. Amoy pawis, papel at lumang kahoy ng piano na parang saksi sa bawat pagkakamali at pag-asa. Last run-through na to, sabi ni Pearlie na seryoso ang mukha. Wala nang palya bukas. Tahimik ang lahat. Handa na sila. O akala nila handa na sila. Pagkatapos ng practice ay naglakad si Pearlie palabas ng building. Madilim na ang langit. Kulay abo na parang may paparating na bagyo. Hawak niya ang bag niya at sa isip niya ay paulit-ulit ang mga nota. Kailangan perpekto bukas. Kailangan walang sablay. Habang bumababa siya ng hagdan, sa gilid ng building biglang may tumawag. Curly! Napalingon siya. At sa isang iglap, nadala siya. Ah! Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa sementadong sahig. Masakit, matalim, parang may napunit sa loob ng kamay niya. Pearlie! Sigaw ni Marco habang tumatakbo papunta sa kanya. Nakaupo si Pearlie sa sahig. Hawak ang kanang kamay niya. Namumula na ito at unti-unting namamaga. Hindi. Bulong niya. Sinubukan niyang igalaw ang daliri, pero kumirot agad. Dadaling ka namin sa klinik, sabi ni Lia na halatang kinakabahan. Sa klinik naman malamig ang paligid, amoy alkohol at gamot. Tahimik pero puno ng kaba. Sinuri ng nurse ang kamay ni Pearlie. May sprain ka, kailangan mo munang magpahinga. Hindi pwede. Agad na sagot ni Pearlie. Hindi ka pwedeng magpiano bukas. Dagdag ng nurse. Diretso ang tingin. Parang tumigil ang mundo. Hindi. Bulong ni Pearlie na nanginginig ang boses. Hindi pwede. Ako ang pianist. Walang sumagot. Dahil alam naman nilang lahat. Totoo iyon. Kinagabihan tahimik ang music room. Pero hindi katahimikan ng kapayapaan. Katahimikan ng problema. Anong gagawin natin? Tanong ni Marco na paikot-ikot sa harap ng grupo. Walang marunong tumugtog ng piano sa atin na kayang sumabay sa performance. Dagdag ni Lian. Hindi pwede to. Bukas na yung competition. Nakaupo si Pearlie sa isang sulok. Tahimik, nakayuko, hawak ang kamay niya. Hindi siya umiiyak, pero ang dibdib niya ay parang sasabog. Kasalanan ko, mahina niyang sabi. Hindi, sagot ni Marco. Aksidente yon. Pero ako ang lead. Ako ang pianist. Paano na tayo? Walang sumagot dahil wala talagang sagot. Sa gilid ng pinto ay may isang tahimik na nakatayo. Si Joy. Matagal na siyang nandoon. Tahimik na nakikinig. Naririnig niya ang bawat salita. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi agad napansin. Kaya ko pong tumugtog. Parang huminto ang hangin. Ang lahat ay napalingon. Ha? Sabi ni Carla. Si Joy, nakatayo, tahimik pero matatag. Kaya ko pong tumugtog. Ulit niya. Napakunot ang noo ni Pearlie. Hindi. Agad niyang sagot. Ate. Wag. Putol ni Pearlie. Mas matigas ang boses. Pearlie, singit ni Marco. Wala na tayong ibang choice. Tahimik, mabigat. Hindi siya ready. Sabi pa ni Pearlie. Pero ikaw rin naman, hindi. Sagot ni Lian, diretso. Tumahimik si Pearlie. Parang tinamaan. Tumingin siya kay Joy. Sa unang pagkakataon, hindi bilang problema, kundi bilang posibilidad. Tahimik si Joy, walang pilit, walang yabang. Please, mahina niyang sabi. Gusto ko lang tumulong. Huminga ng malalim si Pearlie. Masakit sa kanya.
Hindi lamang ang kamay niya, kundi ang pride niya. Pero wala na siyang choice. Fine, mahinang sabi niya. Kinabukasan ay araw ng competition. Malaki ang auditorium. Mas maliwanag, mas malamig, mas intimidating. Amoy bagong linis sa sahig. Halo sa pabango ng mga estudyante at konting kaba sa hangin. Sa backstage tahimik ang Glee Club. Iba ang tensyon. Si Pearlie nakatayo, si Joy nakaupo sa tabi ng piano. Ready ka na? Tanong ni Marco at tumango naman si Joy. Tumingin din si Pearlie sa kanya. Hindi pa rin siya sanay, pero may kakaiba. Don't mess this up, sabi niya. Pero hindi na ganoong katalim. Tumango lamang si Joy. Tinawag ang pangalan nila. Next performance, Saint Cecilia Glee Club. Palakpakan. Umakyat sila sa stage. Mainit ang ilaw. Nakakasilaw. Nakakabingi ang tahimik na inaasahan ng audience. Umupo si Joy sa piano. Huminga siya, dahan-dahan. Si Pearlie naman ay nasa gitna, handa ng kumanta. At nagsimula na ang unang nota. Malinis, eksakto, napatingin si Pearlie. Si Joy naman ay tahimik, nakatuon, parang wala ng ibang mundo. Nagpatuloy ang tugtog, mas lumalim, mas naging emosyonal. Nagsimulang kumanta si Pearlie. Sa una ay may kaba. Pero habang tumutugtog si Joy, parang may sumasalo sa kanya. Mas gumaganda ang harmony. Mas nagiging buo ang kanta. Ang audience, tahimik, nakikinig, nahuhulog sa bawat nota. At si Pearlie napatigil sandali. Hindi dahil nagkamali siya, kundi dahil ngayon niya lang tunay na narinig ang kapatid niya. Hindi bilang kakaiba, hindi bilang kahihiyan, kundi bilang isang musikero, isang talento, isang taong may puso. Napaluha siya, pero hindi niya pinakita. Tinuloy niya ang kanta. Mas may damdamin, mas totoo. At sa huling nota sabay silang tumigil. Isang segundo ng katahimikan at pagkatapos sumabog ang palakpakan. Malakas, mahaba, totoo. Nakatayo ang audience. Ang galing! Grabe yung piano! Sino yung tumutugtog? Napatingin si Pearlie kay Joy. Tahimik naman si Joy. Ngumingiti ng bahagya. At sa unang pagkakataon, hindi na nahiya si Pearlie. Kundi, naramdaman niya ang pagmamalaki na ang taong tinanggihan niya ang siyang nagligtas sa kanya. At sa araw na yon, nagbago ang lahat. Hindi pa rin humuhupa ang palakpakan. Parang alon, paulit-ulit, malakas at puno ng paghanga. Nakatayo ang audience. May sumisigaw, may pumapalakpak at may napapaluha. Sa gitna ng entablado ay nakatayo si Pearlie, hawak ang mikropono. Hingal pa, pawis ang noo at nanginginig ang dibdib. Sa tabi niya ay nakaupo pa rin si Joy sa piano. Tahimik, simple, pero sa kanya nakatutok ang mga mata ng karamihan. Ang galing nila! Sino yung pianist? Grabe yung bata! Dahan-dahang lumingon si Pearlie kay Joy. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Hiya, pagsisisi, at higit sa lahat pagmamalaki. Ilang sandali pa tinawag ng awarding. Nagtipon ang lahat ng participants sa stage. Mainit ang ilaw. Mas maliwanag kesa kanina. Mas totoo. And the winner for this year's inter-school Glee competition? Huminto ang host. Tahimik ang buong auditorium. Saint Cecilia Glee Club! Sumabog ang sigawan. Nagyakapan ng mga members. May tumalon, may napapahiyaw sa tuwa. Si Pearlie napapikit. Parang gusto niyang i-freeze ang moment na to. Pero hindi niya magawa. Dahil may mas mahalaga pa. Dahan-dahan siyang lumingon kay Joy. At sa wakas, ay lumapit siya. Joy? Mahina pero malinaw. Tumingin si Joy sa kanya. May konting gulat. Thank you. Parang tumigil ang mundo. Hindi yan simpleng salita. Para kay Joy, matagal niya nang hinintay yon. Sorry. Dagdag din na Pearlie. Ngayon ay mas mabigat at mas totoo.
Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Pearly. Sorry, kasi tinago kita, tinanggihan kita, at ikinahiya kita. Tahimik si Joy at nakatingin lang. Pero ikaw, nanginginig ang boses ni Pearly. Ikaw pa rin ang tumulong sa akin. Hindi na napigilan ni Pearly. Tumulo ang luha niya. Pwede ba? Pwede mo pa rin ba ako maging ate? Sandaling katahimikan. At pagkatapos, ngumiti si Joy. Simpleng ngiti, pero sapat para buuin ang lahat. Matagal na po kitang ate. At doon, hindi na napigilan ni Pearly. Yumakap siya, mahigpit. Parang ayaw niya nang pakawalan. At sa yakap na iyon nawala ang hiya, na puno ng pagmamahal. Sa gitna ng ingay, ng ilaw, ng saya, may dalawang pusong muling nagtagpo. Kinabukasan maaliwalas ang campus. Mas maliwanag ang araw. Mas magaan ang hangin. Sa bulletin board nakapaskil ang balita. Saint Cecilia Glee Club Champion. May mga larawan. May mga ngiti at sa gitna ay si Joy. Siya yung pianist. Grabe, hindi ko in-expect. Ang galing pala niya. Sa hallway naglalakad si Pearly kasama si Joy. Pero ngayon ay iba na. Hindi na siya nauuna. Hindi na niya iniiwasan. Magkatabi na sila. Pearly, tawag ni Lian at lumapit siya. Introduce mo naman kami. Ngumiti si Pearly. Hindi pilit. Hindi takot. Ito nga pala si Joy. Sandali siyang tumigil. My sister. Tahimik ang ilang segundo. At pagkatapos, ngumiti si Lian. Hi, Joy! Isa-isa silang bumate. Wala nang pandalait. Wala nang tawa. May respeto na. Tahimik sa Joy. Pero ngumiti siya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. Lumipas ang ilang oras. Habang naglalakad sila sa hallway, may lumapit na isang matandang lalaki. Maayos ang suot, may dalang folder. Excuse me, sabi niya, napahinto sila. Are you Joy? Tumingin naman si Joy at tumango. Magandang araw, sabi ng lalaki. Ako si Mr. Reyes. Isa ako sa mga judges kahapon. Nagkatinginan sina Pearly at Joy. Na-observe namin ang performance mo kahapon. Dagdag niya. Napakunot ang noo ni Pearly. Napahanga kami ng tunay. Biglang kumabog ang dibdib ni Pearly. May programa kami. Scholarship para sa Performing Arts School sa Manila. Tahimik. At gusto naming i-alok kita sa'yo, Joy. Parang tumigil ang oras. Ano? Bulong ni Joy. Full scholarship. Dagdag ni Mr. Reyes. Training, education, lahat. Napatingin naman si Pearly kay Joy. May halo itong saya, takot. Congratulations. Sabi niya at pilit nang umiti. Pero sa loob niya ay may kumurot. Siya lang po ba? Tanong ni Pearly na hindi napigilan. Sandaling tumahimik si Mr. Reyes. Pasensya na, si Joy lang ang napili. Diretso, walang paligoy-ligoy. Parang may bumagsak sa dibdib ni Pearly. Hindi siya nagsalita, hindi siya umimik. Ngumiti lang siya. Pero hindi umabot sa mata. Tumingin si Mr. Reyes kay Joy. So, what do you say? Tahimik si Joy. Tumingin siya kay Pearly. Mahaba, malalim. At sa tingin na iyon ay may tanong, may desisyon. Malaking opportunity to, Joy, sabi ni Mr. Reyes. Pero hindi naman sumagot si Joy agad. Sa halip humawak siya sa kamay ni Pearly. Mahina, pero sigurado. At kung tatanggapin ko po, dahan-dahan niyang sabi, kailangan ko pong umalis? Tumango si Mr. Reyes. Tahimik. At pagkatapos, ngumiti si Joy. Pasensya na po. Napakunot ang noo ni Pearly. Ayaw ko po. Joy? Nagulat na sabi ni Pearly. Mas gusto ko pong manatili dito at mag-perform kasama ang ate ko. Tahimik.
Idol ko po siya. Parang tumigil ang mundo at napaluha si Pearly. Hindi niya na napigilan. Joy, bakit? Ngumiti si Joy. Kasi po, kahit minsan po akong iniwan, hindi ko po kayang iwan ng ate ko. Parang tinamaan si Pearly sa puso. Diretso, walang depensa. Siya ang unang nang iwan. Siya ang unang nahiya. Siya ang unang tumalikod. Pero si Joy nanatili. Buong buhay ko po. Mahina pero malinaw ang boses ni Joy. Gusto ko lang na maging proud ang ate ko sa akin. Napayakap si Pearly. Mahigpit at parang ayaw niya nang pakawalan ulit. Proud na proud ako sa'yo. Umiiyak niya namang sabi. Patawad. At sa yakap na yon, nawala ang lahat ng hiya. Napuno ng pagmamahal. Lumakad palayo si Mr. Reyes at ngumiti na lamang. Kinabukasan tahimik ang bahay. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na puno ng sigawan, rehearsals at excitement. Ngayon ay parang may bigat ang hangin. Mahina ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana at ang lamig ng umaga ay parang may dalang kakaibang kaba. Sa kwarto nakahiga si Joy, namumula ang pisngi, mabigat ang paghinga. May lagnat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bulong ni Pearly habang pinupunasan ng noo ni Joy gamit ang basang bimpo. Mainit, sobrang init. Ma, ang taas ng lagnat niya. Tawag ni Pearly na halatang nag-aalala. Lumapit naman ang nanay nila at hawak ang thermometer. Tignan niya natin. Ilang segundo ng katahimikan. 39.8. Napapikit si Pearly. Bakit ba hindi niya sinabi na masamang pakiramdam niya? Tahimik lang si Joy, nakatitig sa kisame, pero halatang pagod. Habang inaayos si Pearly ang kumot niya, napansin niya na may bakas sa braso si Joy. Maitim, parang pasa. Joy? Hinawakan niya ng dahan-dahan ang braso nito. Anong nangyari dito? Hindi naman agad sumagot si Joy. May tumama ba sa'yo? Tahimik. Joy. Mas mahinahon na boses ni Pearly pero may halong takot. Dahan-dahang tumingin si Joy sa kanya. Wala po. Pero alam ni Pearly, hindi iyon wala. Dahan-dahan niyang tinaas ang manggas ni Joy. At doon, mas marami. Sa braso, sa balikat, may ilang gasgas pa. Parang may sumikip sa dibdib ni Pearly. Sinong gumawa nito? Nanginginig niyang tanong. Tahimik ulit si Joy. Hanggang sa, yung mga babae po, sa backstage, biglang nanlaki ang mata ni Pearly. Ano? Bago po mag-performance, mahinang boses ni Joy. May sinabi po sila. Parang ayaw niya nang ituloy. Anong sinabi nila? Pilit ni Pearly. Napapikat si Joy. Na hindi ka naman daw magaling? Parang may kumalabog sa puso ni Pearly. Na nagpapasikat ka lang? Tumahimik ang buong kwarto. At mas magaling pa daw sila. Dahan-dahang napahawak si Pearly sa kama. Parang nahihilo. Bakit ka may pasa? Tanong niya na halos pabulong. Tumahimik si Joy. Hanggang sa, inaway ko po sila. Napatingin si Pearly. Ano? Sinabi ko po na mali sila, na magaling ka, na proud ako sa'yo. Unti-unting tumulo ang luha ni Pearly. Pero tinulak po nila ako, sinabunutan. Sinabi nila, weird daw ako. Napakagat si Pearly sa labi. Pero okay lang po. Dagdag ni Joy na mahina ang boses. Basta hindi nila sinasabi yun tungkol sa'yo. At doon, tuluyang nabasag ang puso ni Pearly. Yung batang tinanggihan niya, yung batang ikinahiya niya, yung batang iniiwasan niya. Yan pala ang tahimik na lumalaban para sa kanya. Joy! Nanginginig ang boses ni Pearly at hindi niya na napigilan. Yumakap siya. Mahigpit,
Parang gusto niyang ibalik lahat ng panahong nasaktan niya ito. Bakit mo ginawa yun? Ngumiti naman si Joy. Mahina pero totoo. Kasi po ate kita. At sa simpleng sagot na yon, parang binuhos ang lahat ng sakit, hiya at pagsisisi sa puso ni Pearly. Hindi na mauulit to. Matigas pero umiiyak na sabi ni Pearly. Tumayo siya, punong-puno ng galit. Kinabukasan sa school, hindi na siya ang dating Pearly. Diretso siyang naglakad sa hallway. Hindi siya tumigil, hindi siya ngumiti, hanggang sa nakita niya ang grupo ng mga babaeng tinutukoy ni Joy. Kayong tatlo, napalingon ng mga ito. Oh, ano yon? Mayabang na sagot ng isa. Lumapit si Pearly, diretso at matapang. Kayo ba yung nang-away sa kapatid ko? Nagkatinginan sila. Anong kapatid? Pakunwari. Si Joy. Tahimik. At huwag niyong sasabihin na wala kayong ginawa. Ano naman kung oo? Sagot ng isa. May halong ngisi. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Pearly. Hindi na siya yung tahimik. Hindi na siya yung iwas. Kayo yung may problema. Matigas niyang sabi. Hindi siya. Mas may puso pa ang kapatid ko kesa sa inyong lahat. Tahimik ang paligid. May mga nakatingin na. At kung uulitin niyo pa yon, lumapit pa siya ng mas malapit. Ako ang makakalaban ninyo. Walang sigaw, pero ramdam ang bigat. Hindi na sumagot ang babae. At sa unang pagkakataon, sila ang napahiya. Habang naglalakad palayo si Pearly, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, matapang, hindi na siya natatakot. Hindi na siya nahihiya dahil ngayon, alam niya na kung sino ang ipinaglalaban niya. Pagbalik niya sa bahay, tahimik pa rin, pero mas mainit ang pakiramdam. Pumasok siya sa kwarto ni Joy. Nakatulog ito, mahimbing. Umupo si Pearly sa tabi niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi na kita ikakahiya. Mahina niyang bulong. Hindi na kita iiwan. At sa katahimikan ng gabing iyon, may isang pangako ang nabuo. Na kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, hindi na muling mauuna ang hiya kesa sa pagmamahal. Sa ilalim ng araw, magkatabi silang naglalakad. Wala ng pagitan, wala ng takot, at sa bawat hakbang, mas nagiging buo ang kanilang samahan. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal, hindi nahihiya. Ito ay tumatanggap. At minsan, ang inaakala mong mahina, ang siyang pinakamalakas magmahal. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Minsan talaga sa sobrang takot nating mapahiya, nakakalimutan nating pahalagahan ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Pero darating ang panahon na ipapakita nila, tahimik man o masakit, na hindi sila kailanman tumigil sa pagmamahal. At doon lang natin marirealize na ang tunay na pagmamahal ay hindi kinakahiya, kundi ipinaglalaban. Ikaw, Ka-Ate Jane, ano naman ang aral na napulot mo sa kwentong ito? Kung kayo ay naantig, napaisip o may sariling karanasan na katulad nito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Maaaring ito ay tungkol sa pamilya, sakripisyo, pagmamahal o pagsubok na inyong nalampasan. Ibahagi ninyo sa comment section ang inyong aral at personal na kwento. Baka ang simpleng pagbabahagi ninyo ay maging inspirasyon at lakas para sa ibang tao na dumaraan sa parehong sitwasyon. At kung nais ninyong ma-feature ang inyong kwento sa aming channel, ilagay lamang sa dulo ng inyong comment ang salitang feature. Pipili kami ng ilan at bibigyan namin ito ng buhay sa susunod naming mga videos. Sama-sama nating ipakalat ang mga kwentong may aral at pag-asa. Muli, maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang kwento.